notification bell for the latest videos. Music 5, Week 7 to 8, Akorde. Mga akordeng pansaliw sa awit. Ang armonya ay ang pagkakatugma-tugma at pagkakabagay-bagay ng sunod-sunod na daloy ng pangkat ng mga himig na sabay-sabay tinutugtog o inaawit ng dalawa o higit pang mga awit o manunugtog. Ang dalawa o higit pang tono na sabayang inaawit o tinutugtog ay nagdudulot ng magandang armonya. Pansinin ang mga sumusunod na armonya. Sa melodiya, isang tono lamang ang maririnig sa isang pagkakataon. So ito po yung tinatawag natin na melodiya. Ayan. So ito pong do, mi, sol, sila po ay sunod-sunod na pinatutunog. Halimbawa, ito muna, do, mi, and sol. So hindi po yan sabay-sabay. Samantalang sa akorde, ito ay sabay-sabay na pinapatunog. Itong do, mi, and sol, sabay-sabay po yung pinatutunog. Kaya, nagkakaroon siya ng armonya or harmony. Kumbaga, kumakapal ang kanyang tekstura dahil doon sa armonyang kanyang nagagawa. So, para mas maintindihan po ninyo, nanggawa po ako dito ng example para ipakita ko sa inyo kung paano talaga nagwo-work kapag melodiya lamang at kapag akorde na. Ayan. Ito pong first measure natin, do, mi, sol. Ito po yung gagawa ng melody. And then pagdating po dito, gagawa na po siya ng chords or akorde. So, do, mi, sol din po ang kanyang mga nota. Pakinggan po natin. Yan. So, sunod-sunod siyang tumutunog dito sa melody. Pagdating sa akorde, yan, sabay-sabay na siyang tumutunog. Pakinggang muli natin. May akordeng binubuo ng dalawang tono lamang. Ang tawag dito ay dyad o dyad. So, dito po I disagree kasi pag po sinabi nating akorde or chords, ito po ay made up of at least 3 notes na sabay-sabay na tinutugtog. So sa pagkakataon pong ito, ang sabi ay dalawa lamang. You can call it dyad but not chords. Kasi nga ang definition ng chords, kailangan at least may 3 tayong nota na sabay-sabay na tinutunog at doon na ngayon tinatawag natin na triad. At least meron kayong triad. Pero ito pong dyad, pwede siyang mag-imply o ipahiwatig niya yung chords pero hindi talaga siya tinatawag na chords or akorde. Tawagin natin siyang dyad but not chords. Po? So, katulad nito, dalawang nota lamang, hindi siya chord kundi ang tawag sa kanya ay dyad. Samantalang ang akorde naman ay binubuo ng 3 tono ay tinatawag na triad. Ito po yung simplest, 3 tono. 1, 2, 3. Do, mi, and sol. C, E, and G. So, triad. Yan po yung pinakasimpleng chord na makikita natin. Ang triad ay binubuo ng ugat, ikatlo, at ikalimang tono sa mga nota sa skala. Okay, so ang ating pong chords, tingnan natin dito sa part dito, binubuo po siya ng ugat, yung nasa kailaliman. Yan. So ito po kasi ang tawag natin dito ay root or ugat. Doon nagmumula yung pangalan niya. So kung ito ay do or ang pitch name nito ay C, ang ating chord dito ay C. Yung pangalawang nota, kaya po ang tawag doon ay ikatlo kasi ang interval ng do papunta dun sa mi ay third interval. Regardless po kung ito ay tinatawag natin na minor or
major. And then, ito po tinatawag na fifth kasi ang interval po ng first note hanggang dito sa third note na ito ay meron po tayong fifth interval. Regardless din po kung ito ay major or minor fifths. So, sinasabi dito na ginamitan ito ng Romanong pamilang o Roman number. So, meron tayo ditong Roman number 1, capital I. So, magi po tayong particular dun sa mga capital at small letter kasi may indication din po siya. Kapag capital po, ibig sabihin ito po ay major chord. Kapag po maliit, it is minor chord. So, ito ay minor 2, ito ay minor Roman number 3, ito po ay major 4, major 5th, ito po ay minor 6, ito po ay dapat meron pa ditong 0 o kaya ay may nakasulat na dim kasi ito po ay diminished, hindi po ito minor, ito po dapat ay diminished. So dapat ay meron siyang symbol na bilog dito sa taas para nag-i-indicate na siya ay diminished. So ito po yung ating family chords. Ayan. Ito po yung nilalaman niya. So sa C, ito po ay tinatawag natin na tonic. Yan. Ang mga nota po natin, Do, Mi, and Sol. Ayan. Ito po. Tonic. Capital I kasi siya ay major chord. Next. Dalawang maliit na I or 2. Ito ay D. So, kaya naging D kasi ito ay D. Yan. D, minor kasi maliit lang. So, ang kanyang mga nota ay Re, Fa, La. Tinatawag din siya na supertonic. Next, E minor, Mi, Sol, at C. Meron po tayong maliit na tatlong I dito, kaya ito ay minor. This is median. And fourth, major chord kasi malaking 4. Fa, La, Do. Fa. Ito po ay Fa, kaya itong kanyang root chord, kaya ang tawag sa kanya ay F. Fa, La, Do. F, A, or C. Kaya naging subdominant. And then dito, ganun din G. Major din siya. Sol, Si, Re. This is dominant. And then, ito po ay minor, A minor, La, Do, Mi. Ayan. La, Do, Mi, submediant. And then, ito pong tinatawag natin na B, diminished. Diminished chord po siya. So, Si, Re, and Fa. So, this is the leading tone. Ito po ang bumubuo sa family chords ng key of C. Tatlong akorde ang madalas na gamiting pansaliw sa mga awit. Ang I, tonic, 4, subdominant, and 5, dominant. Ang mga akordeng ito ay nasa tunugang mayor. Okay, so lahat po ito ay major. So kung ating titingnan, kapag I or 1, 4, and 5, ito po ay major. This is C major, this is F major, and this is G major. So, atin pong aayusin ito. Dapat po ay kapag sofa syllable ay small letter po ang ginagamit natin. Tama naman po ang lagay ng mga nota, kaso po ay kailangan nakasulat siya ng maliit na titik. Ang mga akordeng 1, 4, at 5 ay may kani-kaniyang notang ugat ayon sa tandang tunugan ng komposisyong musikal. Ang ugat ng 1 ay Do o yung tonic. Ito po yung ugat. Kung nasa kailaliman niyang nota, ito po yun. So ito ay Do, kaya ang tawag dito ay naging C. Chord na C. Ito po ay F, Fa, dun sa ating subdominant, kaya po ito naging F. Ito po ay Sol or G, kaya ito ay chord ng G. Kung ano po yung nasa kababaan niya, yun po yung root note po niya. Kapag ang awit ay nasa ibang tunugan, magkakasama pa rin ang mga tono sa akorde. Subalit naiiba ang pwesto ng mga ito sa limguhit upang umayon sa eskalang mayor ng nasabing tunugan. Okay, so ang paliwanag lang naman po dito, halimbawa katulad niya, nagkaroon na tayo ng isang sharp. So ibig sabihin tayo ay nasa tunugang G major. Yan. Ang key signature natin is G major. So ibig sabihin ang ating tonic dyan ay G.
Ayan. So, ito naman, I think hindi mo na kailangang i-move itong mga nota. Dapat gawin mo dito ay, ito ay Sol, ito ay C, and Re, para po hindi makagawa ng kalituhan kasi ang ginagawa po dito ay movable do. Sol, Si, Re, kasi G. Ito po ay magiging, ang kanyang fourth ay C. Yan, C. So, ito po ay magiging Do, Mi, Do, Mi, Sol pa rin po ang gawin natin. Huwag nating immovable Do. Ito po ay magiging Re, Fa, La. And this is, ito po ay, itong fourth ay C major, ito po ay D major. Kasi ito po ay Re. Ito po ang ating tawag doon yung ating pitch name para dito sa Re ay D. Kaya siya ay D major. So, dito po, ganun din. So, ito yung magiging F kasi ito po yung kanyang root. Itong Fa, ito yung kanyang root. So, ito ay magiging B flat major. Bakit po B flat major? Kasi po may katapat siyang flat doon sa nasa third line. Ito po ay nasa tunugang F major. Yan. So, na iba po, kanina yung mga examples natin C major. And this is Do. Kaya ito ay C, ang ating fifth. So, ito'y pinasadahan ko lang, di naman to gagamitin sa mga activity. So, para alam nyo lang po. Ang mga nota sa according ito ay nasa karaniwang ayos. Maaaring baliktarin ang mga nota kung kinakailangan o kung hinihingi ng komposisyon upang umayon sa melody at sa taas o baba ng awit. Ang ugat na tono ay maaaring ilipat sa mas mataas o mas mababang oktabo. Okay, for example po. Yan, itong C. So, ganito ang ayos niya. Ang kanyang root note ay ito pa rin talaga. Yan, so pwede nating ilagay dun sa kabilang pwesto ng Do. So, pwede nating ilagay dun sa third space. Yan. Siya po ay considered as C pa rin. So, nagkaroon lang po tayo ng chord inversion. Nagkaroon po ng inversion. In-invert natin yung pwesto ng mga nota. So, kung ito, masyadong nabababaan kayo, pwede nyo pong ilagay dito. Yan. So, pwede po. Yun pa rin po yung chord nun. Wala pong pagbabago. Ayan. So, pwede po nating katulad nito, E minor. Nababaan kayo sa root note niya, pwede nyo pong itaas din sa second octave niya, sa kasunod niyang octave, para po nasa loob lahat ng stuff. So, halimbawa, sa B diminished, nataasan kayo dyan, pwede nyo siyang ibaba. Ano po? So, depende sa hinihingi ng composition. Pwede ngang ito, itaas nyo pa rin. Pero considered as C major pa rin po siya. Yan, o kasi pag nilagay dyan, C pa rin yan. So, pag binabaan nyo, C pa rin. Pwede nyo po yung gawin. Okay, try natin pakinggan uli. Yan po. So, yun po yung binanggit ko kanina, katulad nung tonic. Ayan, yung ating C dito. Iniba yung pwesto sa halip na nasa ledger line, inilipat dun sa, yung ating Do, inilipat sa third space. And then this time, yung ating Mi, inilagay naman dito sa fourth space. Ano, yun po yung pinapaliwanag ko kanina. So, ang tawag po dyan ay inversion. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, ibigay ang kahulugan ng akorde at ng melodiya. So, ito naman po ay nandun sa pinaliwanag ko kanina. Kayo na po ang mag-reason out. So, sasabihin nyo lang naman dyan kung alin ba ang sabay-sabay na tumutunog, alin ba ang magkakasunod na tumutunog. Number 2,
Paano nakakaiba ang melodiya sa akorde? So, ganun din. Kung ano yung paliwanag nyo sa una, yun din sa pangalawa. So, sabihin nyo lang dito, idagdag nyo na kapag melodiya, manipis ang texture niya. Kapag akorde, ay makapal ang kanyang texture. Ano ang dyad? So, kapag dyad, dalawa lamang po ang ating involved na nota na pinapatunog ng sabay. Kapag triad po ay tatlo. Ano-ano ang tatlong akorde na madalas ipangsaliw sa mga awitin? So, ilalagay niyo po dito yung Roman number niya. So, meron naman tayong mga major chords natin sa family chords. 1, 4, and 5. Roman number po ilalagay nyo para understood na ng teacher. Iguhit ang mga notang bumubuo sa akordeng tonic, subdominant, at dominant. So, dito po, kailangan ninyo ng blank stuff. So, paano po gagawin? Yung tonic. So, magsisimula po kayo ay key of C tayo. Ayan, magsisimula kayo dito sa yan. Do, Mi, Sol. Lagyan nyo po sa baba ng Roman number 1. Ayan, next. Meron tayong dapat ay F. Fa, La, Do. So, ito ay chord ng F and then Sol, Si, Re. Ito ay chord ng G. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang iyong pagiging malikhain, gumawa ng piano keyboard sa bond paper. Gawing batayan ang ilustrasyon sa ibaba. So, sabi dito, gumawa daw kayo ng model ng piano. So, pwedeng sa bond paper, pero mas magandang gawin yan ay sa illustration board kasi medyo matigas, mas magandang gamitin at mas matagal ninyong magagamit. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pag-aralan ang awiting Row, Row, Row Your Boat. Sa tulong ng iyong kapatid o magulang, subukang tipain sa piano o tugtugin sa gitara ang melodiya ito. Maaari din gamitin ang piano app sa cellphone o -1. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isalang-alang ang sumusunod na pamantayan sa ibaba. So, ito daw po inyong aawitin. So, kung marunong kayong tumugtog ng piano or gitara, so inyo daw po siyang titipain. Kung hindi naman, edi hindi natin mapipilit. Maaari din kayo gumamit ng piano app sa cellphone. So, paano nyo po magagamit yung piano app sa cellphone? So, mag-download lang po kayo. Napakarami pong piano app sa cellphone na useful sa music education. So, ang sabi po dito ay, ang ating ititipain ay, ang titipain daw natin ay melodiya lamang. Okay, so tingnan natin kung paano natin titipain yung melodiya ng Row, Row, Row Your Boat. So, pwede nyo pong sabayan yung ipapalabas ko dito. Okay, so nilagyan ko po dito ng piano sa ibaba bilang gabay ninyo. Kung ano yung umilaw dito, yun yung inyong titipain. Ano? So, magsimula lang lagi kayo sa pagtingin sa piano app ninyo at saka dito sa nakasulat sa baba na piano doon sa first white key bago doon sa dalawang black key. Yun lagi yung ating do o yung ating C. Ano? Okay, so i-play ko ito. Mabagal lang muna ha, sabayan ninyo. So, magsisimula kayo ay dito sa first white key bago doon sa dalawang black key. Ayan, nag-blue. Ito po yung rubric dun sa inyong activity. So, lagyan niyo ng score dito, depende sa inyong performance. So, depende rin sa teacher nyo kung ipapapasa yung inyong performance. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Awitin ang bahay kubo at tugtugin sa akordeng pansaliw.
Sa tulong ng iyong kapatid o magulang, subukan tipain sa piano o tugtugin sa gitara. Maaari din gamitin ang piano app sa cellphone o -1 ang melodiya nito. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. Okay, so ngayon maglalagay daw kayo ng chords. So, para sa mga karamihan ng estudyante na hindi naman ganong kalalim pa ang alam sa music, ay medyo mahirap po yan. Kaya naglagay po ako ng gabay para makapaglagay po kayo ng chords. I think yung nasa lip natin, although ang lumabas ay 1, 4 at 5 na chords niya, pero hindi kasi yun lang ang nilalaman ng bahay kubo. Basta mamaya makikita nyo kung ano yung mga chords na inilagay ko doon. So tingnan natin kung makakatulong yung yung ibibigay ko sa inyo na gabay. Ayan. So ang nakalagay dito 1 5 1 5 4. Ayan. So hindi po itong tatlong chords lang ang nilalaman ng bahay kubo kasi sumasala po sa melody niya. Kaya ito po yung dapat nating sundin. Ito po yung ginawa kong bahay kubo na may chords para masabayan ninyo. Okay. So una muna, ang ginawa ko dito, hindi ko sinunod yung nasa lip natin kasi mayroong mga chords na hindi, kumbaga, mas tingin ko na mas bagay na gagamitin kaysa dun sa mga nakalagay doon. So, ito na po sana ang sundin ninyo para bagay na bagay talaga siya dun sa awit. Okay. So, pakinggan po natin yung chords na gagawin natin. So, ito po yun. C, G, F, and D minor. Kailangan po natin ng D minor doon. Atin po muna pakinggan ang melody ng awit. Ngayon naman po ay pakinggan natin yung kanyang chords lamang para ma-practice ninyo kung saan ninyo ititipa yung mga nota. Ayan. So, tingnan po natin yung nasa baba ha. Papabagalin ko lang po yung ating tugtog para masabayan nyo po yung ating chords na gagamitin. Ngayon po ay patutunugin ko siya kasabay ng melodiya. So, ang gagawin niyo po dito, pwede niyo tugtugin sa piano app itong chords habang kayo ay umaawit. So, pakinggan po ulit natin. So, mas papabagalin ko pa para mas madali ninyong ma-practice at masabayan.
Ayan, ang gagayahin nyo po ay yung nakikita nyo dito sa baba na tumitipa na kulay blue. So, pinatugtog ko muna siya ng mabagal para yun yung pra-practicein nyo, and then kapag sanay na kayo, saka ninyo pabibilisin ang inyong pagtugtog. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Subukang hingin ang tulong ng mga nakatatad ng kapatid, guardian o magulang. Mag-download ng piano keyboard app sa cellphone. Maaari ding gamitin ang laroang piano o mga ginawa mong improvised piano keyboard. Tugtugin ang akordeng 1, 4 at 5. Magsanay at itanghal ang sinanay na gawain. I-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. So dito po, magpa-practice lang kayo ng akordeng 1, 4 at 5. Ito po ay C, accord ng C, F at G. So ito po yung ating pamantayan na susundin nandito po sa ibaba. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Pumili ng isang simpleng awitin, saliwan ito ng anumang tugtog mula sa instrumento o kaya naman ay maaaring gumamit ng -1. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. So dito po naman pipili kayo ng isang simpleng awitin. So di naman sinabi kong folk song, di naman sinabi kong pop song. So kayo na po ang bahalang pumili at lagyan nyo daw po ng accompaniment, sasaliwan ninyo. Kung wala ay may -1. So I think kapag -1 lang ang gagamitin nyo, di naman kayo matututo sa pagtugtog ng chord. So sa mga activity natin, kung maaari, huwag nyo nang gamitin yung -1. So, kung may magagawa kayong paraan, gawan po natin ng paraan. Kasi meron naman tayong improvise kahit walang tunog yun. Basta tumitipa kayo dun ng tamang chords na pinakita ko sa inyo kanina. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.